Isa na namang community pantry organizer at mag-asawa ang nakilala po ng programa mula sa Sampaloc sa lungsod ng Maynila. Mula pa noong pandemya at hanggang sa ngayon, aktibo pa rin sila sa pagtulong sa kanilang lugar at maging sa mga karatig na barangay. Ang kanilang tag team sa pagresponde. Tunghayan po natin. Nagsimulang magsulputan ng mga community pantry organizers nung kasagsagan ng pandemya. Layo nila na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na kapos sa makakain at kabuhayan. Isa na rito ang grupong Batang Sampaloc na sinimulan na mag-asawang Ron at Junicio na noong una ay namimigay lamang sila ng agarang ayuda sa kanilang mga kabarangay. Nag-start po siya at the height of the pandemic, which is year 2020. Kami po ng asawa ko, kasi nakikita namin yung sitwasyon po nung pandemic eh. So, nakikita din namin may mga efforts po yung nag-donate. So, kami po nag-isip, since nasa bahay, wala po tayong ginagawa. Gawin din po kaya namin yung ginagawa nila. At the start, mahirap po kasi talaga siyang simulan kasi hindi mo alam saan ka po magsisimulang kumuha ng donations. Ang asawa ko naman po, yung mga ibang relatives niya is located sa overseas. So, nag-try kaming mag-seek ng help or donations sa mga relatives at first. So, ang unang-una pong nagbigay sa amin ng assistance or ng tulong is yung friend po niya from Japan. So, ang ginawa po namin, ibinili po namin siya ng bigas, mga itlog and frozen goods. We were able to pack around 150 goods, food packs na pinamigay po namin sa buong community. From there, nag-isip na naman po kami paano natin i-sustain. Hingi na naman po kami ng assistance sa relatives naman po niya ulit. Sa pangalawang donation, kasi ang kailangan po natin ng food eh. So, ang binigay po namin na naman is frozen foods, medicine. So, buong barangay po nakatanggap ng donation na yun. Ginaya rin nila ang pagsasagawa ng community pantry nang makita ang potensyal nito. So, inadapt na din po namin yung community pantry style by 2021. So, all of the donations na nakukuha po namin, ginagaya namin si pantry na nagpapapila po kami sa barangay. Pero kami po, ang location namin, pati po yung kabilang street, inaabot po namin. Hindi lang po tong Algeciras. Ang regular sponsor namin that time is Lasal. Meron po silang organization within Lasal, ang tawag po is Kada Uno. So, ang ginagawa po nila, every week, meron po kami 25 sacks ng bigas na binibigay sa amin. Kada pagbigay ng bigas, nagpapapila po kami dun po sa mga location na pinupuntahan namin. And aside from that, kung meron pong ibang donation, sinasabay po namin. Aside sa bigas, after a few months, nagbaba na rin po sila ng, ng gulay, which is from Benguet, and 200 trays of egg. So, kasabay po din namin silang pinapamigay via community pantry. At mula noon, maging sa panahon ng kalamidad, ay agad din silang rumiresponde. Yung Typhoon Ulysses po, binaha po yung mismong province namin, mismong barangay po namin sa Isabela. Nag-isip na naman po kaming dalawa, since meron na po kaming contact sa iba't ibang companies eh. So, ang nangyari po, nakapagpaabot po kami ng medicine as far as San Pablo, Isabela, during Typhoon Ulysses po. So, buong barangay Awitan po, nabigyan po namin ng donations. Aside from that, yung isang barangay pa po sa Isabela, naabutan pa rin po namin ng tulong. So, hindi lang po Sampaloc, hindi lang po Algeciras, Barangay 473, other communities po, pati po ibang lugar, naabot din po namin. Kasi ang dami po namin donation na ng clothes, baby clothes, hats, through Ma'am Michelle Gumabaw, nagpunta po siya ng Bicol. Pinaabot na lang po namin sa kanya yung tulong na dadalhin po niya sa Bicol. Since may contact po kami kay Ma'am Michelle, pinadala po namin yung mga baby things, baby items po sa kanya. Ilang individual rin ang hinatiran nila ng tulong. Meron po tayo mga ibang families na naabutan in Antipolo, in Cavite rin po. Yung isang volunteer ko, actually yung biyanan po niya yun, located Antipolo. So nag-reach out, sinabi niya, ate, tulungan naman natin yung mga biyanan ko. Then pinakita nila yung actual situation nila. Talaga pong nakakaawa.
Talagang literal po sinasabi yung sumasala sila sa pagkain. Nakikita mo naman po namin dito, may mga bigas naman tayo, dilata. So why not share po? So every time po na may extra kami, sinishare po namin sa kanila. And kung may extra pa rin po kami na rin po nag-shoulder ng delivery fee for them. Minsan, lumuluwas po sila dito. Yun, nasa saktong meron, nabibigyan po namin sila. Kasi kung makikita nyo po talaga yung family, talagang wala po sila. Talagang need po talaga nila ng help. So, madami po kami supply noon ng bigas. Nagbibigay po kami ng bigas sa kanila. Yung isa naman pong family sa Cavite, dati po kasi silang nakatira dito. Pag lumuluwas po yung nanay nila, pinapaabot na lang po namin sa kanila. Kung ano po merong donation, kung ano po meron dito sa bahay, pinapaabot din po namin sa kanila. Bagamat mas dumalang na dating ng mga donasyon, sinisikap nila na makapagbigay pa rin ng tulong sa mga tao. Gantong panahon po, hindi na po ganun kadala since unang-una po sila nag-stop na rin po. After na-lift na yung restriction, nag-stop na rin po sila. Kasi nga kaya na po mag-work ng mga tao ulit. And then, nagkaroon naman po kami ng another sponsor na pastries, any kind of breads. Pinakamadami po nilang binaba is 40 boxes. Siguro every 2 weeks, nagbibigay po sila sa amin or once a month. Nagpapapila pa rin po tayo, like community pantry. Or minsan nag-house-to-house din po kami. Like kung ang target lang po natin is seniors, hindi na natin pwedeng papilahin po yung seniors. So, i-house-to-house po natin since may list naman po kami ng mga senior citizens sa community. Ganyan po. Or kung kids, pwedeng house-to-house or pwedeng papilahin na lang din po yung kids. Sa kabila ng hirap ng paghahanap ng sponsors, iba pa rin umano ang pakiramdam ng makatulong sa iba. Medyo mahirap na po humanap ngayon ng sponsors. And like po noon, parang willing talagang ang lahat mag-donate because of the pandemic. Ngayon po, konti na lang. So, ang nangyayari, kinokontak ko na lang po yung mga previous sponsors. Ganyan po. And minsan naman po, ibang sponsors, may mga nire-refer po sila na ibang companies. So, nakakakuha po tayo ng additional sponsors aside po sa the usual. Kailangan pong sipagan, maghanap ng new sponsors para po masustain kung ano po yung start na simulan. Iba po yung feeling na nakakatulong. So, kahit wala na pong pandemic, tinuloy pa rin po namin. Kasi po yung fulfillment na nakakatulong ka pa. And in our case, wala po kaming pondo. Wala po kaming pera. Yung group po namin, hindi po kalakihan. Ako po, ang asawa ko. Meron lang po kaming 2 volunteers. Nung nag-start po kami in 2020. Pero recently, nakakahingi kami ng tulong sa mga neighbors pa rin po. Pag dumating yung delivery, sila po yung magbubuhat. Madali lang din naman po. Ipapakpak na po ni ate. Tapos tatawagin kami rito. Minsan po, pagkakulang kami, madami yung nagtatawag pa po ako ng iba. Tawag ko yung anak ko, mga pinsang ko. Pagka nga kahit mga bigas, binubuhat ko rin. Kasi po yung iba po, wala naman pong lalaki makuha rito. Tapos dumarating po, tanghaling tapat po. Soft drinks, ganun ko pa rin. Tapos tawagin ko yung mga anak ko. Yung iba malilit, puro bata, tulong-tulong. Pero ako po, dati na po talaga ako dito. Wala pa pong pantry. Bagamat dumarami ang nagtatayo ng mga community pantry sa bansa, kulang pa rin ito para makatulong sa marami nating mga kababayan na higit na nangangailangan. Kaya't ang inisyatibo ng Batang Sampaloc na makiisa sa pagbuo ng ganitong mga proyekto ay malaki ang magagawa para tuluyan ng makabangon ang ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, ang pagiging matagumpay ay nagsisimula pa rin sa pagsisikap ng bawat isa na matatag na humaharap sa hamon ng buhay kahit na anumang pandemya ang dumaan. Kami ang Batang Sampaloc, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.